So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video ay magpo-phone comparison tayo between sa dalawang mabenta ring iPhone sa Green Hills, ang iPhone 11 Pro Max versus the iPhone 12 Pro Max ngayon 2024. Ano kaya maganda sa kanilang dalawa? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, marami pa rin pong naguguluhan mag-purchase ng iPhone sa Green Hills Lods. Ano ba? 12 Pro Max ba or 11 Pro Max? And then hindi po nagkakalahin kanilang presyo, super lapit lang. So bago tayo mag-start, saan nga muna tayo bibili ng mga legit iPhone sa Green Hills? Wala na iba kundi kay Ate Met sa CMB Gadgets, kay Ate Anet sa ZMB Cellphone and Accessories Stall XC7. So yung mga yan mga J-Vlog ay legit na mga shop sa Green Hills, and of course si Ate Malin Gadget Shop Stall XE7. So yung mga tatlong shop na yun yung mga nire-recommend ko sa inyo na paniguradong mabibigyan kayo ng outstanding customer service naman mga J-Vlog. So maraming naki-curious or maraming naguguluhan, mag-11 Pro Max ba sila or 12 Pro Max. Pareho kasi, lahat kasi ng iPhones ngayon bumaba yung presyo. So, considering the release of the iPhone 15 series, di ba, bumaba. Kaya napakagandang bumili na ng iPhones na pre-love ngayon sa Green Hills. So, 11 Pro Max muna tayo yung presyo. Makakakuha kayo ng 11 Pro Max sa 64GB for as low as 18 to 20,000. Tapos 256 is 20 to 22. So, yung 12 Pro Max, makakuha kayo ng ganyan na 128 for as low as 26 to 28. Depende sa offer. Tapos yung 256 nun is 27 to 30,000 pesos. So, kung makikita nyo, compare nyo yung 256 sa 22 tapos 30, kung sagad nyo yung presyo, nasa 8,000 lang yung price difference. Kaya maraming naguguluhan dito sa sa dalawang smartphone na to kasi ang layo ng difference sila. So, dito kasi nagkaroon ng major upgrade ang iPhone compare sa mga specifications. So, unang-una sa lahat, ano ba ang advantage or pinagkaiba ng 12 Pro Max dito sa 11 Pro Max? Number 1, sa kanyang connectivity. Dito po yung unang-unang iPhone na nagkaroon ng 5G connectivity. So dito nag-transition si Apple ng 5G. Pangalawa is complete redesign. Box type na po ang iPhone 12 Pro Max compare sa 11 Pro Max na yung curve po yung kanilang edge or yung frame, di ba? Mas malaki rin ang screen size ng 12 Pro Max, 6.7 inches compare sa 11 Pro Max sa 6.5 inches. Sa resolution, wala namang pinagkaiba, parehong Super Retina XDR OLED display. At yung chipset, syempre, ang isang main din na pinagkaiba, A13 Bionic chip sa 11 Pro Max, A14 Bionic chip sa 12 Pro Max. So, ang daming pinagkaiba ng 12 Pro Max sa 11 Pro Max, lalo-lalo rin sa design mga J-Vlog. Camera rin, mas malaki ng konti na ang camera module ng 12 Pro Max sa 11 Pro Max, lalo na sa sensors. Maraming nagde-decide nga sa 11 Pro Max pa rin or prefer yung 11 Pro Max dahil napakamura na nga. Meron din kasing mga consumers na meron lang talagang certain budget at hindi na talaga sila maka-add pa ng budget para maka-upgrade pa ng ibang iPhone. So, iba nagtatanong, maganda ba ang 11 Pro Max? So, ito na mga J-Vlog. Siyempre, kung dito sa ating phone comparison, pipiliin ko 12 Pro Max. Di hamak na mas maganda na ang upgrades. Kung 8,000 pesos naman ang aking add, doon na ako sa 12 Pro Max. At yung pinaka-minimum nga na storage ng 12 Pro Max is 128. So, kung i-compare nyo kasi sa 11 Pro Max, 64GB lang. Kaya kung 256GB ng 11 Pro Max, 22K. Tapos yung 128 ng 12 Pro Max na nasa 27. So, parang 5,000 pesos lang, di ba? Ang inyong idadagdag para mag 12 Pro Max. So, napakaliit lang mga J-Vlog, kaya marami talaga nagugulan. Kaya kung ako sa inyo, go for the 12 Pro Max dahil ang laki po ng kanilang major upgrade kumbaga dito sa smartphone na to. At sa mga lahat talagang budget at sa mga meron talagang certain budget, okay pa naman ang 11 Pro Max mga J-Vlog. Definitely maganda pa siyang i-recommend. Unang-una sa lahat, yan po yung pinakamalakas sa 11 series, of course, yung Pro Max version. The Apple A13 Bionic chip, still okay na okay pa yan i-recommend mga J-Vlog for gaming. Stay tuned lang, bibili tayo niyan kay Ate Mayet sa Green Hills ng 11 Pro Max. 11 series
Ayan ang next na target kong bilhin sa Green Hills, pero syempre meron pa tayong binili at kailangan ko muna i-dispose bago magkaroon ng budget. Pero yun ang station na i-review ko. Camera wise, napakaganda ng camera ng 11 Pro Max Steel. Pwede pa rin yan for content. Yan po ang ginagamit kong pang-vlog nung year 2019, 2020, 2021, tapos nag-transition ako sa 12 Pro Max, 13 Pro Max. Basta yun, every year naman nag-upgrade ako ng iPhone at nakikita ko naman yung difference sila. When it comes sa megapixel nga, pareho lang naman sila ng specs, 12 megapixel. Nagkakaiba every year. When it comes sa upgrade ng software and of course sa sa sensors, mas lumiliit na yung sensors or yung aperture every year. So, ibig sabihin, mas maliit ang aperture, mas mababang aperture, mas maganda ang performance sa low light. So, yon 11 Pro Max, still okay pa yan. I-recommend mga J-Vlog, huwag kayong mag-alala. Pero yun nga, kung pwede pa kayo mag-ipon ng konti, maganda i-suggest nga ang 12 Pro Max din para sa inyo. So, sa 11 Pro Max kasi mga J-Vlog, ang kasi dyan is 4G nga lang. Hindi na siya naka-future proof kasi let's face it, in the near future magiging dominant ng 5G compare sa 4G. OS update, syempre mas advantage pa rin ng 12 Pro Max dahil since mas mataas ang chipset niya, mas matagal yung OS update niya compare sa 11 Pro Max. Matic yan. So yun yung una dyan. Of course sa chipset, di hamak na mas malakas ang 12 Pro Max when it comes sa gaming. Ito nga rin ako natuwa kasi nag-upgrade sila ng screen size dito, 6.7 inches sa 12 Pro Max. Pero ito mga J-Vlog, when it comes sa battery, mas maganda rin yung kanyang processor, mas maliit kasi ang A14, so mas power efficient ang 12 Pro Max mga J-Vlog. Kasi nakikita ko yan pag pupunta ako ng Green Hills at hineraw nila 11 Pro Max, 12 Pro Max, compare nila. Ano ba ang parang naguguluhan sila na i-purchase sila, magta 12 Pro Max ba sila or 11 Pro Max? Kasi kung 64GB naman sa mga nagtatanong, Lods, okay pa ba 64GB sa 11 Pro Max since napakamura na lang, 18K, makakuha na lang ako niya sa GH. 64GB for making contents, I think hindi na talaga pwede. For gaming, isang game lang siguro na legit ang lalagay nyo dyan. ML, kung ML okay naman, pero kung COD medyo mahirapan na yung storage yan mga J-Vlog, to be honest, kasi ang laki na nung kinakain storage ng COD. So gaming, kung talagang focus yung game, marami kayo ilalagay, hindi na pwede ng 64GB, legit yan. Go for the 256GB na 11 Pro Max na. Camera, maganda kasi camera rin ng 11 Pro Max, kaya for making contents, paniguradong hindi naman kayo bibiguin nitong 11 Pro Max. Yun nga, na-test ko na rin yung camera nito. Pero stay tuned, gagawa rin tayo ng full review ulit ng 11 Pro Max ngayong 2024. So ginawa ko lang tong video na to ngayon kasi marami talaga naguguluhan, and since nagamit ko na rin 11 Pro Max last year, lahat naman ng iPhone sa gamit ko, kaya napaka gandang gawin itong video na to sa mga nahihirapang bumili kay Ate Mayet sa Green Hills. So yun final ko dyan, kung ako tatanungin, syempre go for the iPhone 12 Pro Max kung meron pa naman kayong certain budget. Napakakunti lang naman ang idadagdag nyo. So yun mga J-Vlog, yung ating phone comparison sa iPhone 11 Pro Max and 12 Pro Max. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili alinman sa dalawang smartphones na to. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, kung bibili kayo sa Green Hills, syempre doon tayo sa mga nire-recommend kong shops, yung tatlong yan: Maling Gadget Shop, ZMB Cellphone and Accessories, and CMB Gadgets. Ang maganda kasi sa mga shop na to, nagbibigay sila ng cashback pag sinabi nyong napanood nyo sa vlog. Automatic 500 pesos cashback. Hindi lang doon, meron pa sila mga overload freebies para sa inyo. Napakaganda ng mga vibes ng sellers na yan, at paniguradong bibigyan kayo niya ng outstanding customer service. So yun, hopefully nakatulong po itong phone comparison na to sa pag-decide nyo ano bang bibili nyo, 11 Pro Max ba or iPhone 12 Pro Max.